I'm sorry pero pasensya talaga. Bakit hindi ito alam ng tao? Bilyonaryo ka na, Yusek. Aanhin mo yung pagtatrabaho sa gobyerno, magkano lang naman ang sahod dyan? It's not about money anymore. More than 110 millions of Filipinos ang nabubuhay ngayon dito sa bansa natin na nandito ngayon sa Pilipinas. At karamihan sa ating mga Pilipino ay digitally inclined. Ibig sabihin, gumagamit tayo ng mga social media, gumagamit tayo ng internet, at ginagamit din natin yung tinatawag natin ng mga application. Pero alam nyo ba, ang digitalization ng Pilipinas ngayon ay isa sa nangungunang sistema na makikita mo sa mundo. Sa pangunguna ng eGov app, paano ito nagawa? Paano ito naging posible? Isang tao ang nasa likod nito. Gusto kong ipakilala sa inyo ang may kagagawan kung bakit sobrang advanced ng application ng bansang Pilipinas na kung tawagin natin ngayon ay eGov app. So gusto ko ipakilala sa inyo ang ating bossing, ang Undersecretary of the DICT. Walang iba, si Yusek David Almirol. Welcome, Yusek. Thank you, RDR. Good afternoon. Yeah, you also founded Multisys Technologies Corporation, which has 15 billion valuation at that time. Yeah. So ikaw talaga yung nag-umpisa nito. So napalaki mo ito from scratch, no? Yes, from zero. 2018, ito yung first benta ko dun sa company. Magkano mo na ibenta yung share or yung part? Well, public information naman. I sold 45% that time around 2.1 billion. 2.1 billion. And there's this, I believe, before ka pumasok sa government, meron pang pagbebenta rin, tama? Oh, ganoon talaga yung government Kailangan mong mag-divest, no? Kaya I have to sell again the company para walang conflict of interest. So way back 2022, kailangan kong ibenta ulit. Yung company mo? Siyempre medyo masakit, painful na iiwanan mo yung kumpanya, para lang mag-join sa government. So, literal na okay ka na sa buhay mo, parang bilyonaryo ka na, Yusek. Aanhin mo yung pagtatrabaho sa gobyerno, magkano lang naman ang sahod dyan? It's not about money anymore. Sa akin, sanay akong walang-wala Diba? Galing kami sa walang-wala. I've been blessed. I'm so thankful that the Lord gave me this talent also. And this is just borrowed life. And I think I have a greater purpose why I'm here, diba? That's why even me, I'm asking myself, even my wife, even my kids, di ba? Mag-join ako sa government, pati mga kaibigan ko, tawagan lahat, ano ginagawa mo dyan, di ba? Yes. Magulo ang gobyerno. Minsan pa magsasabi na, kahit na magandang gagawin mo dyan, sisiraan ka pa din, di ba? Gagawin ka pa rin ng kwento and the like. So maraming mga discouragement, no? Yeah. Pero sometimes if you do good, you have to battle all the demons and giants out there to make it happen And as long as I have straight people in the government, diba? Nandiyan si PBBM, nandiyan ang mga kasama namin sa DICT, nandiyan ang kasama namin sa mga government agency, na pati sila nangangarap din na balang araw ang Pilipinas ay pwedeng ipagmalaki. Na kapag government services ang sinasabi natin, dapat ito ay mabilis, madali, malinis. Hindi ko sinasabing perfecto ang eGov app, hindi ko sinasabing walang mga error minsan yan, hindi ko sinasabi na hindi magda-down yan from time to time, di ba? I'm not promising anything na lahat ay magagawa namin, pero at least man lang, majority man lang sana ng mga napakaraming pila ngayon ay mawala sa gobyerno. Before Multisys became this billion company, sino ba si David Almirol? Well, my father is a farmer. I'm from Kawayan City. Nasa baryo kami. Meron kaming maliit na lupa na pinahiram sa aking tatay. Pero ang tatay ko kasi medyo creative Doon ko nakuha sa kanya yung pagiging malikot ang utak, di ba? Kasi maliit man yung lupa namin, pero kinonvert niya yan na parang integrated farm. May fish pan na kami doon, may gulayan na kami, maliit yung bahay namin, pero ang dami namin alaga, pato, itik. Kung ano yung na-produce ng maliit na lote na yon, gulay man yan, isda man yan, manok man yan, itlog man yan, yun ang binibenta ng aking nanay. Halimbawa, merong ilang piraso ng patola, o kalabasa, or petchay, pupunta kami sa palengke, maglalatag ng sako yung aking nanay. Nasa daanan lang talaga ng mga tao. Kung ano yung napagbebentahan sa gulayan, yun naman ang nabibigay na allowance ko din, di ba? Saan eskwelahan? Sa Silawit Elementary School. Disciplinarian yung aking tatay. Laging may hawak na pamalo yan pag nagre-review ako. Halimbawa, magtatanong siya during review time. Pag mali yung sagot, palo agad So, no choice ako. Siyempre, kailangan perfect yung sagot mo para wala kang palo, di ba? Yeah.
Graduate ka ng elementary na honor student. Yes, valedictorian ako ng elementary. High school naman, saan ka nag-aaral? Our Lady of the Pilar. Sa Kawayan pa Kawayan din. pa rin. Kawayan pa din. Yeah. Ano din ako, honor roll din ako. Pero that time kasi, iniwan na ako ng aking nanay at tatay eh. Bakit? Kasi tuwang-tuwa na yung tatay ko sa gabi kasi kinabukasan mag-harvest ng napakalit na fish pan kahit papaano. Pagising sa umaga, lumulutang lahat ng isda kasi nilason, namamatay yung mga alaga namin. May mga time, pag wala kami sa bahay kasi umaalis din ng tatay ko minsan at nanay ko, sinasadyang sirain yung aming mga tanim. May time pa nga, umuwi kami sa bahay, yung aming maliit na poultry, yung nandun yung mga manok, yung mga itlog, pinapak-apakan nila, pinatay yung mga alaga namin. Bakit ganun yung mga kapitbahay nyo? Ewan ko, dito hindi ko maintindihan sa tao eh. Yung wala ka namang ginagawang masama. Tumutulong ka sa kapwa. Ang tatay ko kasi, ano yan eh, masyadong giver yan eh. Pero bakit pa nila sirain yung kabuhayan mo? So, come to the point na nag-give up ng aking tatay. Kaya to cut the story short, nung high school ako, nag-OFW yung aking mga magulang. Naging domestic helper sila. Ang matatanday na alagaan nila, di ba? Pinagtisan nila yon almost 10 years. So kung ano yung kanilang sweldo abroad, yun ang pinang-sustain sa amin. Kaya nakapag-aral ako ng sa high school, college. Saan ka nag-aaral college? College Baguio naman. Baguio Colleges Foundation. Ngayon, University of Cordilleras. Supposed to be UST ako. Ang course ko talaga is architecture. Kasi magaling ako mag-drawing, mag-slogan making, mag-painting. Dami kong medals, trophy ng drawing. Supposed to be sa UST ako kasi scholar ako eh. Hindi ko tinuloy. Kasi 5 days before the classes, bumibili ako ng pandesal sa isang kanto sa Bustillos. May nagbabarilan. Ewan ko kung anong nangyayari. Na-trauma ako. Umuwi ako. So hindi ko na tinuloy yung aking pagiging architecture. It so happened na pumunta kami ng Baguio, merong entrance examination dun nga sa BCF that time, yung school. Nag-take ako. It so happened na nag-top 2 ako dun sa entrance exam. Pinaferan ako ng scholarship naman. Nung mag-enroll na ako, syempre, Bachelor of Science in Architecture pa din yung ko eh. Gusto kong isulat eh. Kaya lang habang tinitingnan ko yung bulletin board, architecture, naalala ko yung barilan. Then sa kabilang bulletin board naman, nandun naman yung computer science. It took a while na before ako nag-decide na computer science. Fast forward, you graduated. Tapos right after that, nag-work ka na. Supposed to be mag-abroad ako kasi sabi ng magulang ko, mas maganda punta ka na lang dito, magtrabaho ka na lang like us. Yeah. Magiging din ako doon, domestic helper din ako. Oo. Kaya lang pinaglaban ko yun na baka pwede naman dito na lang ako. Another tragic moment yan. Kasi ang tatay at nanay ko, may konting ipon sila, binigay sa akin na magtayo naman ng negosyo. Ito yung first business ko. Ano yun? Computer cafe. Ito yung rental, yung coding. Sikat that time pa yung mga Counter-Strike. Ano nangyari? Nalugi yun. Ang masama Magkano po yung pinuhunan yun? para mga 800,000. Yan na yung ipon nila ng ilang taon. Ipon na ng mga magulang mo yun na marahabang taon, pinagtiwala sa'yo. Pinagtiwala sa akin. Kasi malaking bilib sa akin ng aking tatay at nanay eh. Kasi nga, syempre, mataas ang grade ko lagi sa school. Talagang hiyang-hiya ako sa aking mga magulang. Ang masama, pinahiram pa ng tatay ko yung titulo ng aming bahay. Kasi nung nagkulang ako ng puhunan, instead na magalit yung tatay ko sa akin, pinaglaban niya ako. So nung nalugi yung negosyo, sige, i-loan natin tong bahay, binigay sa akin yung pera at nagsimula akong parang maliit na computer store. Yun yung second business ko. Oo. Ano nangyari? Matinding lugi ulit yun. Yun ang pinakamatinding lugi. Pinasok ko kasi yung consignment eh. Ito yung yung magpapautang sa'yo, issue ka ng cheque ng 90 days. Problema, pag di mo na ibenta yon, babayaran mo pa rin. Doon ako nalugi. Ang masama, nawala yung bahay na namin. After 9 years as OFW, yun lang yung napundar So niya. ikaw ang umubos sa lahat ng pinaghirapan ng mga magulang mo. That's my biggest regret sa buhay ko. Kaya ako naglayas. Sa hiya. Sa sobrang hiya. Diyan yung time na nag-abroad na ako. Ang masama, illegally recruited ako, RDR. Yung pinag-applyan ko na recruitment agency sa may Malate area, pagdating ko sa abroad, Jordan, walang employer. Ha? So anong ginawa mo? Hindi ko na makontak yung aking pinagbayaran ng placement fee, yung recruiter ko. So, dahil hindi ako makauwi, nag-janitor ako doon. Dahil hindi ako marunong mag-Arabic, pinag-aralan ko yan. Nag-apply ako kung saan-saan. Kami yung mga on-call cleaners. Diba, mayroong lilinisan na bahay, tatawagan na kami yan. Pupunta, lilinisan namin yan. May time pa, naglinis kami sa prison eh. Yun ang buhay ko ng ilang buwan. And then, meron akong dati ng system na sa Pilipinas pa ako, dala-dala ko yun, may USB ako. In-install ko yung POS, binigay ko ng libre dun sa may-ari ng computer store. Tuwang-tuwa siya, libre eh.
So hinire niya ako na parang ano pa din, janitor pa din, tagalinis pa din ng store. And then here comes yung war between Iraq and US way back 2003. Na-discover ako na ng isang Marine kasi bumibili siya ng computer dun sa maliit na computer store. Nakita niya yung system ko. So sabi niya kailangan namin ng tao na marunong sa POS. Ayun, in-introduce ako. Ayun, para akong binili. Sabi sa akin, doblehin ko sweldo mo. Sweldo ko lang that time sa Jordan, parang 15,000 pesos. Sa peso. Ganun lang kaliit ang sweldo ko that time. Di magiging 30K. Yun, bumiyahe kami from Jordan to Iraq. By land. By land, 8 hours yun na biyahe sa disyerto yun. Teka lang, gera nun ha? Gera yun. Ba't ang lakas ang loob mo nagpunta ka sa gera? Habang nasa daan kami, umiiyak ako dun. Parang gusto kong bumalik eh. Problema, naka-convoy na kami. At alam mo kung saan ako na destino? Saan? Sa pinakamagulong lugar sa buong mundo, Camp Fallujah. Ano yung nangyari nung nando ka na nag-work? Dahil doble sweldo ko eh. Di 30K ka Nakita na. na ako ng 30K. Pero ang dami kong utang sa Pilipinas eh. Diba? Basta mahawak ko yung pera, padala agad ako sa magulang ko. May panggatas yung mga bata, diba? Kasi may asawa na ako that time eh. Yeah. Pero nung nasa Iraq na ako, nakapag-ipon ako ng malaki doon. Teka lang, 30,000 lang sahod mo, paano ka nakaipon na malaki? Kasi marami akong trabaho. Ang trabaho ko talaga doon is mag-maintain ng POS, tutulong sa... So yun yung 30K? Kaya lang, ilang oras lang ako doon, babayaran lang ako ng 4 na oras. Anong gagawin ko sa 20 hours na wala akong ginagawa? So tinanggap ko lahat ng trabaho doon. Bumalik ako sa pagiging janitor. And then kulang ang worker sa warehouse. So may couple of hours doon. So naging warehouse worker din ako doon. Kasi store yung pinagkatrabahuhan ko minsan nagka-cashier din ako. So may mga 1 hour to 2 hours akong cashier kasi kulang yung worker Nag-forklift driver din ako. Kasi pupunta ka sa warehouse, di ba? Ipapasok ko sa store yon. Merchandiser naman ako. So ang gagawin ko, i-display ko sa mga shelves. Yung mga chips, mga drinks. Naging technician din ako doon, taga-repair. Every time na maghihinang ako, binibigyan ako ng $5, $10. At hindi ko makakalimutan na experience ko doon, naging basurero ako. Alam mo kung bakit? Bakit? Doon sa loob ng telephone booth, may mga kalat-kalat doon na mga, yung AT&T card. Aksidente kong na-discover na kapag denial mo yon, sasabihin sa'yo kung wala nang laman o kaya naman diba, 10 minutes remaining, ganyan, 5 minutes remaining. Yung kinukuha ko muna lahat ng mga sa basura, 1 oras, 2 oras yung testing ko lahat. Yung denial mo isa-isa yun Binebenta ko sa mga OFW din. Maliit ako pero naging security guard pa ako. Sa loob kasi ng store, na-discover ko yung mga sundalo minsan, paglampas sa likod, biglang nawawala yung hawak nila, lumolobo yung bulsa nila. Nireport ko sa boss ko. Sabi sa akin, if you catch one, I give you calling card. $20 yung calling card. Isang araw nakakahuli ako mga 4-5 magnanakaw Sa 24 hours, mga 18 hours a day ako nagtatrabaho. 18 to 20 hours a day. Ang tulog mo, 4 na oras hanggang 6 na oras. 10 yung trabaho ko Yung 2, 3 trabaho, stressful na ikaw 10 So, kailan ka umuwi ng Pilipinas? Umuwi ako way back 2007 na. Umabot ng 3 taon ako doon nang walang uwian. Pero nung nagpo-pull na ng mga sundalo during the time of President Bush, sumabay na akong umuwi. Ano nang unang ginawa mo doon? Nabilhan ko ng bagong bahay sa tatay ko. Malit lang. Nakabili ako ng kalahating ektarya sa likod ng bahay. Nag-vegetable ulit si Papa. Nagbebenta ulit si Mama sa palengke. Di ba? So parang binuhay ko lang yung old, yung nawala. Ang biggest mistake ko, bumalik ako sa negosyo. Nag-computer store business ako. O teka lang, doon ka na bumagsak ka. Gusto kong bumawi. Gusto kong ipakitang kaya ko Iba-iba. PS2, Xbox. Ang masama, nung na-excite ako kasi daming tao sa store ko Successful yung first na branch. Nag-branch out ako ng madami. Nakailang outlet ka? 7 outlet. Young and stupid masyado akong aggressive Then pinasok ko ulit yung malalaking mga buy and sell. Medyo irony nga kasi may mga government bidding, sumasali ako that time. Tapos di ako na nababayaran. Medyo hate kong government that time kasi doon ako nalugi talaga Mga magkano ang lugi mo? 10 million siguro, malaki na yun Naubos na naman ulit. Naubos. Pangalawang bahay namin nawala ulit. Ang masama pa during that time, doon naman namatay si Papa. Dahil sa consumption sa akin, naoperahan siya Para may pampagumot si Papa, kailang ibenta na naman yung pangatlong bahay namin kaya nawala lahat. So yun, nag-close down lahat, nagkanda utang-utang, inahabol na rin ako ng pulis kasi nga daming utang na kailangan bayaran. Yeah. Naglayas ulit ako. Pangalawang layas yun. Mag-abroad ako ulit. Nasa Malate, Manila ako kung saan ako nag-a-apply ng mga recruitment agency. Ang masama, wala na akong pera. So mga 3 buwan akong apalaboy sa Manila. Literal Yun. Yung malimit na tinutulugan ko yung mga bus station kasi at least may tao, at least safe.
Yung misis ko, naghiwalay na rin kami. Yung mga anak ko, ewan ko na nung situation. Kumbaga, wasak na wasak yung buhay ko that time. Ang pinaka-paborito kong tulugan sa mga recruitment agencies. Kasi at least sa recruitment agencies, nagbibigay ng tubig, nagbibigay ng burger, may nagbibigay ng biscuit, mga ganun. That time, kumakain ako, once a day na lang eh. At galing pa yun sa binibigay ng mga recruitment agency, di ba? And then, merong isang taong na nakadiscover sa akin. Okay, best friend ko siya ngayon, Alexander Tan. Isa siyang may-ari ng recruitment agency. Naabutan niya akong natutulog sa kanyang upuan sa recruitment agency niya. Nung una, syempre nagagalit siya na bakit hinahayaan yung may natutulog na tao sa mga bench. Diba? Sabi ko, wala na akong pera eh. Nag-a-apply ako sa agency mo, ang tagal-tagal ng visa. Na-approve na ako eh. Supposed to be pupunta ako sa Saudi Arabia. Ang offer sa akin, programmer, sa Saudi Aramco. It's an oil company. Yun ang inaantay ko na offer. Ang tagal-tagal ng visa. So to cut the story short, naawa siguro sa akin si Alex. Sabi niya, habang nag-aantay ka ng visa mo, i-hire mo na kita na programmer. So yun yung unang-unang system na ginawa ko sa Metro Manila. Ano yun? Para saan yung system na yun? Para sa recruitment agency. Yung automation ng buong agency. Hanggang sa pag-a-apply mo, hanggat ma-aprobahan ka, hanggat ma-comply mo yung documents mo, hanggat makapag-abroad ka. Meron na rin siyang collection system, meron na rin siyang accounting system na rin. Parang ERP system. O ginawa ko ng 2 linggo yun, walang tulugan. As in yung tulog lang ako 1 hour, ganun. Kasi gusto ko matapos eh. Gusto kong mabayaran eh. Medyo nagulat siya na bakit ko nagawa. Ang 2 linggo. 2 linggo. Meron siyang programmer na 2 taon na daw ginagawa. Hindi matapos-tapos ng 2 taon. So pina-implement sa akin sa kanyang company. Ayun, na-implement ko, gumana. So sa sobrang tuwa niya, binigyan niya ako ng bonus, bigyan ako ng 50,000, ganyan. So sekreto ko nang pinapadala sa nanay ko. Since nawala na yung bahay namin, ang nanay ko that time, para mag-survive lang siya, nagbebenta ng ukay-ukay. So sinesweldohan niya ako ng 25,000 that time. Sabi, hanap ka na ng tirahan mo. Tumira ako sa squatter area ng 2 taon. Saan lugar? Santa Ana, Manila. As in yung mismong maruming batis doon na punong-puno ng basura that time. So ibig sabihin si Multisys na billion company nag-umpisa sa squatters area? Yes. Kasi si Alex, nung nakita niyang maganda yung system, yung mga kaibigan din niya na ibang agencies din, ini-introduce niya ako. Tingnan niyo itong ginawa ni Dave. So, binibili nila yung system. May time pa, binibili 250,000, 100,000. May time pa na libre, walang bayad, pero binibigyan ako ng sweldo ko every month. Sabi ni Alex, ba't di ka na lang magtayo ng kumpanya dito sa Pilipinas? Wala akong kamuang-muang kung paano magtayo ng kumpanya. Bobo ako sa ganyan eh. So siyang tumulong. Pumunta ka sa SEC, ganyan. Pila ka doon, apply ka ng kumpanya, register mo. Wala akong maisip na ibang pangalan. Kasi nung Multimedia City pa, yung naluging computer store ko sa Isabela, nagbebenta ako ng system din doon. Mga maliliit na system. Ang pangalan ng system ko, Multisystem. So, kaya ginawa ko na lang siyang Multisys. Doon pinanganak yung Multisys Technologies Corporation. So, ibig sabihin, one-man team ang kumpanyang Multisys? One-man team. Ako yung CEO, ako yung taga-benta, salesman. Then si Mrs. ko na nagkaayos naman na kami that time. Tinawagan ko na si wife na kailangan ko ng tulong. Yun, siya yung first employee ko. Pero nag-stay pa rin kami sa squatter pa rin ni Mrs. that time. Kasi mura yung renta. Ayun, then nag-rent na kami ng maliit na opisina along Malati area. Sobrang liit nun. Doon na rin yung bed ko, doon na rin yung kitchen ko, doon na rin yung table ko. Paano lumaki ng sobrang laki ang Multisys? Ang pinaka-big break ko dyan is may mga contractor na nakadiscover sa akin ng malaking mga kontrata nila. Kinukuha ko nila na freelance programmer nila. Hindi ko kaya makipag-compete sa mga malalaki. Natatalo ako eh. Ano ginawa mo? Kasi pag may bidding sa private man yan or government, may qualification yan eh. Wala akong qualification eh. So imaginein ko na kung ano yung system na kailangan nila. Makikichismis ako kung ano yung project nila. Gagawin ko na yan. Di-develop ko na yan. Pagpupuyatan ko yan. Pero hindi ka sigurado na kukunin. Hindi ko sigurado. Ang maganda, pag meron nang nanalo dun sa kontrata na yon, lalapit na ako dun. Doon sa nanalo? Nanalo, boss. Nagawa ko na yan. Ganyan, pinapakita ko ngayon. Hindi naman kumpleto. Mga 60% finish, 70% finish. May mga kumpanyang nagsubok. Sige nga, subukan nga natin. Kaysa na magsimula ako from zero, meron ka ng 60% na tapos na software. Sige nga, tapusin mo na lang. Nakakasingil siya ng mas maaga kasi natatapos ko na maaga. So, lagi akong winner. Kasi I work with winners, di ba? Oo, kung sino yung nanalo. Nanalo, doon ako makipag-partner. Galing! Ganun yung naging style ko that time. Ano yung pinaka-notable na system na nagawa ng Multisys? Marami akong ginawang mag-isa ako sa private. Yung mga warehousing system na malaki, yung mga HR system, may mga ginawa din ako. Sa government naman,
Mag-isa kong ginawa yung NBI clearance eh. Ikaw pala yung NBI clearance? Yeah, ako nag-code noon. Consultant ako that time. Immigration sa airport. Kung pupunta ka sa NAIA 1, NAIA 2, NAIA 3, bibigay mo yung passport mo, i-scan nila, pipicturean ka, di ba? Before ka na lumabas. Kaya lang, nag-resign na ako that time sa government kasi doon ako luging-lugi. Sa government? Kasi hindi ako binabayaran. Ha? Yung contractor, sabi niya matagal din daw yung sinisingil niya, mga ganun-ganun eh. So medyo na-frustrate ako. Pero nagamit ko yun, nakilala ako doon. Kasi nung sa NBI, namimit ko na yung mga magagaling na mga contractor. Eh ngayon, kapag may nakukuha silang malaking project sa private, halimbawa sa MVP Group, may mga project silang nakukuha. I remember, may nakuha din kami sa Villar Group that time. Ako na yung tinatap ng mga contractor. Ayun, doon ako bumangon ulit. And then, sobrang dami ko ng projects. 2015, nag-assemble na ako ng first team ko. Ito yung tinawag ko ng Avenger team. Ayan. So, dito pinanganak yung totoong team ng Multisys. Oh, ano yung pinaka-reason kung bakit ito binili na ni Manny Pangilinan? That time kasi kami yung integrator. I remember may mga integration na kami sa Lazada, may integration na kami sa Shopee. Sa inyo yung mga system doon? Hindi lahat. May mga maliliit kaming mga ginagawang integrations doon. Tapos kinuha din kami ng Bayad Center. Yan, MVP Group yan eh. Taga-integrate kami ng mga payments. I remember pati yung Grab yung Grab na app. May mga integrations kami ng mga billers doon. Then, yun na-discover kami ng MVP Group. Na sobrang laki na ng mga projects ninyo. Saka may mga ginagawa na rin kami sa kanila that time. May mga projects na rin sa MVP Group. Paano kayo nagkaroon ng 15 billion peso valuation? Kasi sobrang daming platform namin. Ang dami namin ginawang mga solutions. May mga hospital systems kami, school systems kami, payment systems kami, may mga LGU systems kami. Like Manila, kami ang nag-automate ng Manila. Tumulong din kami sa Parañaque, yan yung Kawayan City. So marami kaming nakuhang mga both government and private na, pero sa mga LGU level that time. So yun, nababayaran kayo doon sa government? Yes. So, saka may mga IT companies na kami yung hinahire na mag-build. Kailan kayo binili ni Manny Pangilinan? 2018 yung valuation. January ng 2019 natapos yung acquisition. At that time, they want to acquire 51%, yung majority. Pero hindi kami pumayag. Binili niya yung 45% that time. Yun na yung 2.1 billion that time. 2.1 billion at 45%. At 45.7%. Hindi lang si MVP that time yung gustong mag-acquire, may mga iba-ibang kumpanya din. Pinili ko si MVP kasi nagustuhan ko yung vision niya din na maging technology arm kami ng MVP Group. So at least iniisip ko, kahit wag na kami magbenta, kahit papaano sa company pa lang niya. Company pa lang niya. Ang dami niyang kumpanya, di ba? Dito pa lang buhay na kami. So naging practical ako. The fact na galing ka sa sobrang hirap na buhay, tapos bigla ka ngayon magiging bilyonaryo in just one snap. So nung dumarating yung 2.5 billion, what's the emotion? What's the biggest realization? Emotion is unexplainable eh. Pero one thing for sure kasi ako, I'm a Christian, I'm a worker eh. I'm also a minister. So, isa ako sa worker sa church. I learned to give up eh. Kasi lahat ng gagawin ko pumapalpak eh. Kaya ang prayer ko that time, oh Lord, ikaw na nga ang bahala. Lahat na lang ng ginagawa ko pumapalpak, di ba? Ikaw na nga yung mag-guide. So that time, I don't dream. I'm tired dreaming eh. I'm tired of my life. So nagugulat na lang ako na yung mga dumarating na mga blessing. Unexpected lahat eh. Yeah. It's actually miraculous eh. I cannot even use the word extraordinary eh. Ang nangyari right after that nung nabili ka is meron ka pang mga binild na iba pa, tama? Madami na. So nag-invest ako ng mga lupa ko. 2020, nag-invest din ako ng mga ari-arian na rin namin kahit papaano. Nag-build na rin ng yung bahay namin. Inayos ko yung compound. Then nag-start ako ng maliliit na business na rin, yung Multifresh. Yung negosyo ngayon ng aking kapatid. Tapos meron kaming multi-garden and furniture. Meron din kaming fine dining na rin sa Isabela. We have multi-cuisine. Yeah. Meron din kaming multi-air. Ito naman yung anak ko, yung airline naman. Yung maliliit na aeroplano na bumibiyahe sa coastal town. Yeah. Para bumili ng mga fish, mga lobster, mga ganyan. Yeah. Tapos pinanganak din yung real estate nga, yung kahit papaano may mga lupa kaming naipundar din.